paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you narinig nung asawa? Oo, di ba? Kasi yung sumunod na, iba na tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Hindi, tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, hindi ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care? O, tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, di ba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha? Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024 ito, April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Nagbigla yan ng message sa akin, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up on September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Come mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021. Tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw alas 2 ng madaling araw. Tapos, biglang feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasa ko. Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos,
Feel na feel. Tapos may YouTube link. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag open ko nung link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yon doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. Di ba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko, itong ano na ito, so hindi ko na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Ano ito? Missent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe, no? Hindi, alam niyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po ay magkamag-anak. Posible Tsaka kaya nag-stem to. Malayo pa yung election, 2021. May mga ganitong instances na eh. So, talagang ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila and then eventually yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga eh. Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So inactivate nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang dyan? Isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. na. Oh, yung mga yellow-pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet eh. So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila eh. Pink, yellow, red eh. So, yes, pink, yellow, red. Tapos, meron pa yung isa eh. So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually, 5. 5 yan.